We established a security zone in Gaza. We established a security zone in Syria. We established a security zone in Lebanon, and we shall keep it as long as is necessary to protect our people. Naninindigan si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi nila aalisin ang kanilang tropa sa Lebanon kahit pa ito ay kasama sa kasunduang binubuo ng Amerika at Iran. Ito rin ang paninindigan ni Israel Katz, ang Defense Minister ng Israel. Sinabi nitong hindi nila iiwan ang Beaufort na isang mahalaga at strategic defense location ng kanilang puwersa. Batay sa unang probisyon ng 14-point framework ng US-Iran Memorandum of Agreement, ganap nang ititigil ang pag-atake ng lahat ng puwersa sa gitnang silangan at lalong-lalo na sa Lebanon. Subalit sa kanyang talumpati sa 2026 International Policy Summit sa Jerusalem, kasabay ng peace talks sa Switzerland, sinabi ni Netanyahu na ginagawa lamang nila ang natitiyak niyang gagawin din ng Amerika kung nalalagay sa alanganin ang kanilang mga mamamayan. Your cities and your towns with rockets and ballistic missiles and killer drones. They kill your soldiers, they kill your citizens, they kill your children. And they threaten them every day. Well, what would America do? Would it say, well, there's nothing we can do? Let's hold our fire? Is that what America would say? No. You know what America would do? It would cross the border, create a security zone, kill the terrorists, and protect its people until the threat is removed. That's exactly what we are doing. Kung ito man anya ay kanilang ginagawa, hindi sila dapat batikusin kundi dapat ay purihin pa dahil bahagi ito ng proteksyon nila sa kanilang mga sibilyan. Unheard of. Unheard of. Because no army goes to such lengths like the Israeli army to target terrorists and minimize civilian casualties. We should be commended for it, not condemned. Ayon sa Israeli leader, kung wala na ang mga Hezbollah at tuluyan na silang nalansag, saka palang anya sila magkakaroon ng kapayapaan sa Lebanon at saka lamang anya siya lalagda sa anumang kasunduan. We do everything in our power to protect our people. We don't have a war with Lebanon. We have a war with Hezbollah, who terrorizes Lebanon and seeks our destruction. And when that proxy of Iran is no longer a threat, when it's dismantled, when it's disarmed, yes, we'll have peace with Lebanon. And I look forward to signing it. Samantala, batay sa resulta ng unang araw ng negosasyon sa Switzerland, bubuo ng isang deconfliction cell na kasama ang Lebanese government upang matiyak na tuluyan ng matigil ang pag-atake, partikular sa Lebanon. Ayon kay Aragji, ang puntong ito ng negosasyon ay siyang test o pagsubok sa sinseridad ng Amerika dahil sa mata at paniniwala ng Iran, ang US at Israel ay iisa at anumang agresyon na gawin ng Israel ay pananagutan ng Amerika. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.